Salamat. Medyo hindi pa umuulan, no? Mag-ingat tayo. May bagyo at sana mag-ingat tayo, hindi tayo matamaan ng pinsalang ito, hindi masyadong grabe. We have to be careful. No? The gospel, kahapon nag-blessing ako ng bahay. No? I always explain. Again, I have said this over and over again. Ang binibless natin, tao, hindi yung bahay. Kasi minsan walang tao dyan. Yung kasambahay lang nandyan, pakibless. Binibless yung tao. Especially the owners, yung nakatira ron. Magpapabless ng kotse. Pinapadala lang yung kotse dito, wala yung may-ari. Ang binibless yung tao, hindi yung kotse. Mas mahalaga. Pati yung mga religious article ninyo, magpapabless kayo ng Biblia, magpapabless ng Rosaryo, kung ano-ano papabless. Yung mga estudyante, mga ballpen, di ba? Mga calculator, no? Kung ano-ano pinapabless. Isang beses, nagpapabless. Hinete, yung lahat, no? Yung gamit ng hinete. Iba-iba pinapabless. Ulit, ang binibless, hindi bagay, hindi lugar, hindi mga nothings, but people. Primarily people. Kaya, kunyari, yung scapular rosary, ayaw hugasan, baka mawala. Hindi naman binibless yung rosaryo eh. Ikaw yung binibless yung tao. Kung ayaw mo mawala, huwag ka maligo. Hindi mo pwedeng hindi ka maligo. So, always, ang binibless, hindi yung bahay, kundi yung laman ng bahay, yung loob. Yung loob. Always. Nililihis lang tayo, babalik tayo. Kasi nag-house blessing eh. So remember, it's always the loob, yung laman sa loob. Pag-usapan natin yung loob ng tao later on. Loob. Hindi, yung bahay. Dahil di ba, nililihis tayo, babalik ulit tayo ha. Bahay. Kahit gaano kalaki yung mansion mo, kahit na gaano kaliit, kahit na napakarami mong mansion, ang iisang mansion mo, itong katawan na ito. Remember? Kahit na gaano karami yan, kahit na ano man yan, ang alagaan natin yung ating bahay, itong katawan. Ito ang dapat alagaan. Exercise, yung pagkain natin. Alam naman natin papatayin mo yung bahay na yan? Papalakasin mo ba? O wala kang pakialam? Yan ang bahay natin. Itong bahay na ito, yung ating tahanan. Babalik na lang tayo. Ano lang yun medyo lumihis tayo ng konti, babalik tayo sa usapan ngayon sa labas at loob. So napakahalaga nung tao. Ang pinakamahalaga ang tao. Always the tao. We bless the tao. Kaya nga, sinasabi ko lagi, pag ako magpapabless, pwede ko ba bless yung sarili ko? Binibless kita, Father. Binibless ko yung rosaryo ko. Hindi yung rosaryo ko yung tao. Hindi ko pwede basbasan yung sarili ko, Father. Ito yung rosaryo mo, binabasbasan kita. Hindi ko pwede basbasan yung tao. Magpapabasbas ako sa ibang pare. No? Para ako nakumpisal sa sarili ko, Father, itong kasalanan ko, sa sarili ko nakumpisal. Pupunta ako sa ibang pare para makumpisal at para mabless. So that is another side. So it's very, very important yung labas at loob ng tahanan at yung loob ng bawat isa sa atin. Isipin nyo lang, no? Maghugas kayo ng mga tasa, yung glass, yung baso, yung tasa. Hugasan yung malinis sa labas. At yung loob hindi mo hugasan. Isipin mo, araw-araw, lalagay mo doon sa cabinet, di ba? Ano kaya mangyayari? Puros labas lang. Di ba? Iipisin, no? Mabubulok, ang baho-baho, di ba? Yun ang mangyayari sa atin. Pag inilalabas natin, labas lang. Hindi tayo naglilinis ng loob. Hindi tayo nagbabalik loob. Gano'ng kabaho na, gano'ng kabulok na pag hindi tayo naglilinis sa loob. Ano nangyayari pag puros labas lang ang nililinis natin? Kaya nga, you blind guides. So kahapon 3 woes, ngayon 2, bukas 2. Ngayon, sabi, nagsala ka, sinala mo. Tapos kinakain mo.
Kinakain mo yung kamelyo. Sinala mo pa. Tapos kinain mo yung buong ipis. No? Parang kinain mo yung daga. Kasi binibigyan ng kahalagahan yung non-essential. Pero yung tunay na mahalaga, binabaliwala. Yun yung unang woe eh. No? Yun yung unang woe na kung saan binibigyan kahalagan yun yung mga non-essential. No? Ito nakakatakot eh. Simba ng simba, ang bait. Walang very faithful sa paglilingkod, sa simbahan. Very faithful. Nakakatakot, pati pare eh. Kasi ang feeling ko, okay na ako. Okay na yan. Pero ang sungit-sungit, no? Hindi nagpapatawad, no? Napaka marites, kaya parang mas mahalaga basta mahalaga nagsisimba ako, okay na ako. Pero yung ugali, bulok. Parang mas mahalaga pa yung external worship, external. Grabe sa external. Pero yung private conversation with God, yung loob, makinig sa konsensya, no way. Ayoko makinig sa konsensya. Makukonsensya lang ako eh. Wag na lang. Basta magsisimba ako, mangumunyon ako. Pero makinig sa konsensya, sa loob, ay, mahirap yan. Ang hirap manahimik eh, para makinig sa konsensya. Ang hirap. Ang daming tumatawid eh. Wag na lang. Magdadasal na lang ako ng rosaryo. Hindi masama yun. Pero yung rosaryo is one way. Me to God. What about the second half? God to you. Kung one way lang, puros rosaryo, katakot-takot na nobena, kapal-kapal ng nobena, all prayers, palabas, walang paloob. Kaya, what good are the prayers kung palabas ng palabas, walang paloob? Kailangan natin makinig eh. Dialogue, hindi naman monologue. Ako lang nagsasalita. Kailangan siya naman magsalita. Pag siya magsalita, makinig. Ang hirap makinig eh. Kasi hindi tayo nasanay makinig. Puro salita, walang pakikinig. Kaya siguro 90% ng nangukumpisal sa akin, sinasabi ko laging penance, makinig sa konsensya. Listen to the conscience. It is very important. Because the beautiful responsorial psalm, Brian, pakilagay niyo responsorial psalm. Ang ganda-ganda ng responsorial psalm eh. Kailangan natin linisin ang loob. Kasi ang ating salmon tugunan, you search me, you know me. Alam mo naman yung kaloob-looban eh. You have searched me and you know me, Lord. Alam naman ng Panginoon eh. Huwag na tayo magbuluhan. Huwag na tayo magplasti-plastikan. Mahal-mahalan, dasal-dasalan, banal-banalan. Pero sa totoo, bulok. Kaya panama sa ating lahat, kasama ako, kasama tayong lahat. Kaya mahirap ito. Again, the importance of loob. T-A-L. Ano yung T-A-L? Takot sa labas. Takot maiwan sa labas. Lagi tayo sa loob. Lagi tayo magbalik loob. Kasi pag kinuha ka ng Lord, pag kinuha ka na, time's up, at magabutan ka sa labas, nako, doon ka sa smoking section. Manghabang buhay na umaapoy. Hindi ka sa non-smoking. So mag-ingat tayo sa panglabas na ginagawa natin. Lagi tayo magbalik loob.